Sa aking pag-iistorbo habang tayo bumabiyahe, magsasalita lang po ako patungkol sa aming relihiyon bilang isang Muslim. Actually, I'm a former Christian. Dati po akong pastor. My name in Christian is Ernesto Cruz. At ako po ay naging pastor ng 18 taon. And I'm a professor of exclusive and private schools. Nag-research ako sa Islam for almost 14 years. Magpipitong taon na ako sa Islam. 7 taon na akong umiikot sa buong Pilipinas, wala akong ibang ginawa kung hindi magsabi sa mga Kristiyano kung ano ang patungkol sa Islam. Hindi po ako magsasalita dito para mangolekta ng pera, o mangingi ng pera, hindi po. At wala rin kaming ibebenta. Hindi po, bawal po sa Islam yon. Ako po ay magsasabi lang, at ito po ay napakalaking biyaya sa aming mga kamusliman, para mapatunayan sa inyo, sa pamamagitan ng aking pagsasalita, hindi para sabihin sa inyo mag-Muslim kayo. But at least, magkakaroon kayo ng knowledge about Islam na baka sakali, inshallah, maging katulad nyo rin ako na kung tawagin is balik Islam. Yan. So, ngayon is fasting, Ramadan. Ano ba ang mga dahilan bakit nagpa-fasting ang mga kamusliman? Dahil ang mga kamusliman, ang kanilang mga sistema, ang sistema ng mga propeta. Katulad ni Jesus Christ kasi sa aming mga Muslim is propeta. At si Jesus ay nagpa-fasting at nag-aayuno. Sa amin si Jesus ay isang propeta at siya po ay alam namin na si Jesus ay kinuha ng Allah at siya po ay ibabalik ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang isang propeta na si Jesus, kinikilala namin siya na si Isa, ang anak ni Maria, Isa ibn Maryam. Yan po ay binanggit sa Quran. So ibig sabihin mga minamahal ko mga kapatid, ang ibig po sabihin ng Muslim, ang isang taong na malagi magmula sa kanyang kapanganakan hanggang siya ay namatay, kumilala sa kaisahan ng naglikha ng langit at lupa. Yun po ang sinasabing Muslim na Islam. So, lahat ng tao, nilikha ng Allah, lahat po tayo Muslim. Lamang, dahil ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tao nilalang niya na may likas na pagsamba sa Kanya. Kaya lang po tayo naging Kristiyano, inadapt natin ang pagiging Christian in the age of 11 years old. So, ibig sabihin, kung 10 taon ka namatay, pababa, papunta sa 1 year old, down sa sinapupunan ng nanay mo, you are totally Muslim Islam. Diretso kayo sa paraiso. So, naging Christian tayo because of 2 reasons. First reason, inadapt natin yan sa Roman Catholic o Roman Empire na tumayo sa atin ng 1565. Pero before, nang dumating sila dito, our country is a Muslim. Sa katotohanan, itong lugar natin, ang namamahala dito sa unang panahon ay si Sultan Kudarat. So, ibig sabihin, naging Muslim, naging Kristiyano tayo dahil nung tayo yung sinapog ng mga Christian, by Miguel Lopez de Legazpi in 1565, at ang kanilang gobyerno at religion inadapt ng buong tao sa ating bansa. At doon, napangalanan ng maharlika ng ating bansa ng kanilang pangalan ng hari na si King Philip. So generation by generation naging Kristiyano tayo. Ang mga Muslim kumikilala sa lahat ng kasulatan ng mga propeta katulad ng 10 kautusan ni Moises. At si Moises ay kinikilala namin propeta bilang si Musa. At ang kasulatan ni David na kinikilala rin namin na tinatawag namin ng Musa, yung 10 Commandments, tinatawag namin Torah. At ang kasulatan ni David na tinatawag namin mga Zabur, na tinatawag sa Biblia mga gawa. At ang kawikaan ni Abraham na tinatawag namin Karatas. At ang Biblia tinatawag namin Angel. At ang huling kasulatan is Quran, na yun ang kapahayagan na binigay sa huling propeta na si Prophet Muhammad. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kautusan na binigay sa kanya ay kautusan din kay Jesus, na kautusan din ni Moises. Anong kautusan? Sumamba, kumilala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala sa Hebrew, sa kasulatan ni Moises, ni David, Abraham, na isulat sa Hebrew. Sa encyclopedia, mababasa natin ang 3 Semitic languages, Hebrew, Aramaic, Arab. Sa Hebrew, ang pangalan ng Allah is Elohim. Sa Aramaic, sa Bible, ang huling katalata ni Jesus bago siya namatay, ang sinabi ng Jesus Christ sa Bible is Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ang ibig sabihin sa Tagalog, Diyos ko, ba't mo ako pinabayaan? Ang Eloi, siya si Elohim, yan ang Allah na sinasamba namin na sinabi ng Quran. Ina ni Anna Allah, la ilaha illa anna. Natotohanan siya, ang Allah, walang ibang dapat sambahin maliban sa Kanya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, kami sumasamba sa Kanya sa pamamagitan ng ginawa rin ng mga propeta at ni Jesus. Nagpapatira pa, kumilala kami sa Kanyang kaisahan at kami sumasamba sa Kanya, hindi sa harapan ng mga ribulto at mga larawan. At si Jesus, kinikilala namin bilang isang propeta na kinuha ng Allah at alam namin babalik siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga minamahal ko mga kapatid, ang Islam is hindi relihiyon. Ang Islam is pamamaraan ng buhay
pagkilala sa kaisa ng Allah at pagpupuri, pagdakila at pagsamba sa Kanya. Ang uling propeta si Prophet Muhammad ay ang kanang Ismael, ang tatay si Abraham, at si Jesus ay ang kanang Isaac, ang tatay si Abraham. So sa makatuwid, mga minamahal ko mga kapatid, nagkaroon lang tayo ng switching about the doctrine of Jesus Christ since 325 by General Constantine sa Roman Empire. Si Jesus Christ nagsabi sa Biblia, o ang kanang Israel, sambahin mo ang aking Panginoon na nag-iisa, ng buong isip, buong kaluluwa at ng buong lakas. Yan po ang definition ng Islam. Ang Islam is pamamaraan ng buhay sa pagpupuri at pagdakila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at pamamaraan ng buhay na dapat nating gawin dito sa mundo sa kagustuhan ng Allah at ng mga propeta. Huwag po tayong papayag, mga minamahal kong mga kapatid na mga Kristiyano, Budahismo, ano man ang inyong relihiyon, sa aking pamamagitan, sa aking panalita, huwag po tayong papayag na tayo iba-ibang relihiyon ang magiging dahilan na magiging pagkahati-hati natin. Ang aming pagpapaliwanag, mga kapatid, hindi ako nagsabi sa inyo na wala kayong kwenta at kami may kwenta, o kami walang kwenta, kayo may kwenta. Hindi po, mga minamahal ko mga kapatid. Wala po kaming karapatang gawin kayong Muslim, pero karapatan namin ipaabot sa inyo ang Islam. Ang mga kapatid ko, mga Maranao, Maguindanao, Tausug, o ano man ang mga tribes sa mga Muslim, sila dapat na may karapatan magpaliwanag sa inyo patungkol sa Islam. Nagkataon, wala po silang alam sa Biblia at hindi nila alam kung paano kayo papaliwanagan patungkol sa Islam, at hindi sila masyado marunong magsalita ng Tagalog o explanation about the doctrine of yours and the Islam, how to make it comparative between the Christian and Muslim. So ibig ko sabihin, mga minamahal ko mga kapatid, mahalin natin ang ating presidente, mahalin natin ating gobyerno at magmahalan tayo, sumunod tayo sa batas. So sa aking pagpapaliwanag, sana wala pong nasaktan sa aking pagpapaliwanag. Nag-iimbita lang ako sa inyo na sana sa Liksikin alamin ang Islam. Paano ba mag-Muslim? Napakasimple mag-Muslim, mga kapatid. Even in your pagkakaupo nyo ngayon, ang disit inyo sa silya ninyo, sabihin nyo lang ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na sinampa ni Adan, ni Noah, ni Moises, ni David, ni Abraham, ni Jesus, at ang uling propeta si Prophet Muhammad. Hindi siya ribulto, hindi siya larawan, hindi siya si Jesus, hindi siya si Moises, o hindi siya si Adan, hindi siya nagsakatawan tao. Yan po ang ibig sabihin ng Muslim na Islam. At kayo ay dadaan sa pamamaraan ng Islam, ang magdasal na 5 beses ang araw, mag-ayuno o mag-fasting, at magbigay ng tulong sa mahihirap. At kung may kaya kayong pumunta sa kauna-unahang simbahan na tinayo ni Prophet Abraham at ni Prophet Ismael, ang kanyang anak, sa Saudi Arabia, pumunta kayo na yung tinatawag na Hajj. Yan po ang tinatawag na 5 pillars of Islam na tinuro rin ni Jesus Christ. Sampahin ang kanyang kaisa-isang Diyos na si Eloy, na ang Allah, at paniwalaan siya isang propeta, at maniwala tayo sa lahat ng kasulatan. At sa ating panahon, si Prophet Muhammad, maniwala tayo sa Allah na nag-iisa, at ang uling propeta si Prophet Muhammad, at lahat ng propeta, at lahat ng kasulatan, pati ang Quran. Magdasal ng 5 beses ang araw, mag-ayuno, mag-fasting na ginawa ng lahat ng propeta na kahit na si Jesus, at tayo ay magbigay ng tulong sa mga mahirap, at sana makapunta tayo sa kauna-unahang simbahan ng tinayo ni Prophet Abraham sa Saudi Arabia. So mga minamahal ko mga kapatid, this is a very simple ang explanation ng Islam. So kung gusto niyo mag-alam, sa next year, alamin ang mga Islam, pwede po kayo magpunta sa mga simbahan ng mga kamusliman. Magtanong kayo, magsaliksik, alamin ang Islam, para inshallah pagdating ng panahon, wag sana magkita-kita tayo sa paraiso. Pero hindi ko po sinabi sa inyo, mga minamahal ko mga kapatid, na kami mga Muslim, pag namatay mapaparaiso. Tatandaan po natin, ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang sumamba sa Kanya, wala sa sinabing sampahin mo ako, gumawa ka ng masama. Kung merong isang Muslim na pumapatay ng tao, nagbebenta ng shabu, gumagawa ng masama, siya ay isang Muslim pero hindi niya binabaybay ang Islam. Tandaan po ninyo yan. Ang Islam, hindi nagturo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang kasulatan na ang kanyang mga alipin na katulad natin ay gumawa ng masama. Wala pong tinuro si Jesus na ganyan, wala tinuro si Moises, at wala tinuro si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung meron mang masama sa mga Muslim, ang sabi ng Allah sa Quran sa Tagalog version, ang lahi ni Adan magkakasala. So, lahat ng mga religion, anuman lahi, nagkakaroon ng pagkakamali. Kahit ako nangangaral, nagkakamali ako. Nagkakaroon ako ng kasalanan. Pero ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang gawang mabuti, meron siyang mabuting kagantihan. Ang gawang masama, ay meron siyang kabayaran, kaparusahan sa kanyang ginawang masama. Pamayamal midkala sa rating kay Rayara, wamayamal midkala sa rating sa Rayara. Sino ang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anong itsura niya? Hindi siya pwedeng tawagin Diyos Ama. Hindi siya pwedeng tawagin Diyos Anak. Hindi siya pwedeng tawagin Diyos Espiritu Santo. At hindi siya pwedeng akibat o sa mga itsura ng mga ribulto at mga larawan. Bakit? Ang sabi ng Biblia, ako'y Diyos, wala akong katulad, hindi ako tao, hindi ako pinanganak na nagsisisi at nagsisinungaling. Wala akong katulad, walang ibaliban sa akin. Na the same na sinabi ng Quran, Qul huwa lahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ipinapahayag namin sa inyo, mga minamahal ko mga kapatid, ang Allah ay nag-iisa, siya ay ganap sa sandigan nating lahat. Siya naglalang kay Adan at Eva, ang naglalang ng lahat ng bagay sa mundong ito. Hindi siya pinanganak at hindi nagkaanak, ang Allah ay walang katulad.
Ano man ang inyong narinig na hindi maganda sa aking pagsasalita, mga kapatid ko mga Kristiyano, patawarin niyo po ako. Ito po isang matuwid na pangaral. Kung tatanggapin po ninyo, mabuti po ito sa inyo. Kung hindi nyo tatanggapin ang aking paliwanag, but at least dumating ang oras at araw na nagbigay sa inyo ang isang kamusliman o balik Islam na katungkulan ng bawat isa, ipaabot sa inyo ang mabuti kung ano meron sa Islam. Tatandaan po ninyo, mga minamahal ko mga kapatid, inuulit ko po sa inyo, huwag po tayo papayag na ang relihiyon ang maging dahilan para magkahati-hati tayo. Kung hindi nyo tatanggapin ang kamusliman at hindi kayo tatanggapin ang kamusliman, hindi tayo magkakaroon ng pag-asa sa mundong ito. Sa kahirapan ng ating bansa, kung hindi tayo magtutulungan dahil iba ang religion mo, hindi po maganda. Sa katotohanan sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag hindi minahal ng isang mananampalataya o Muslim ang kanyang kapitbahay, sa 8 pinto sa kanan, 8 pinto sa kaliwat, harap, kalilikod, hindi siya pwedeng tawaging Muslim o mananampalataya. Kaya kung meron man sa inyo mga kapitbahay na Muslim, na hindi nagpapakita na sa inyo na maganda o pakikitungo na mabuti, siya ay gumagawa ng hindi maganda sa Islam. Hindi siya bumabaybay sa Islam. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ano man ang aking nasabi, inuulit ko po sa inyo na hindi maganda sa inyong patinig, paumanhin po. Kung may katanungan kayo sa akin patungkol sa Islam, handa po ako sagutin. Ang inyong pong lingkod, si Ernesto Cruz, Abdurrahman Cruz. Makikita nyo ako sa internet, just type Philippine Islamic Propagator. Maganda pong gabi sa inyo lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa aking mga kapatid at mga kamusliman. Inshallah.